Nasaksihan mismo ng mga estudyante kung paano gumuho ang dormitoryong yan sa isang boarding school complex sa Sumatra Island sa Indonesia. Ay sa isang saksi, dulot yan ng landslide dahil sa pag-apaw ng kalapit na ilog. Walang naiulat na nasaktan pero hindi naisalba ang mga gamit ng mga estudyante. Sa isang moske sa loob ng school complex, doon po muna sila tumutuloy. At dahil sa matitinding pag-ulan sa North Sumatra, 17 na ang naitalang nasawi ayon sa pulisya roon. Inaasahan magpapatuloy pa mga pag-ulan sa North Sumatra sa mga darating na araw. Muntik na po mga anak ang isang buntis habang rumaragasa ang baha sa Abuan Bridge sa Ilagan, Isabela. Walang humpay ang ulan sa lugar kaya umapaw na ang tubig sa Abuan River. Mabuti na lang at matagumpay na nadala ng mga rescuer ang buntis sa ospital at doon na siya nanganak. Patuloy na nakalerto ang mga otoridad sa mga mabababang lugar dahil sa nararanasang masamang panahon. Pinuna ni Senate President Tito Soto ang pagliban sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang walang paalam. Ngayong araw, wala si de la Rosa sa pagdinig ng Senado sa panukalang pondo ng ilang ahensya na siya dapat ang sponsor. Dahil dito, sinalo ni Senate Finance Committee Chairman Senador Sherwin Gatchalian ang pagdepensa sa budget ng Department of National Defense. Ay kay Soto, wala pa rin paramdam sa kanya si de la Rosa mula pa noong November 10 kung kailan nagbalik sesyon ang Senado. November 8, naibunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may inisyu ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay de la Rosa. At dahil sa pagliban ng walang paalam, tinitingnan daw ni Soto kung maaaring parusahan si de la Rosa. Hindi rin daw nababawasan ang sweldo ng senador kahit lumiban. Hindi okay yun. Sana, pag hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. Hinihingan pa rin namin na payag si Senador de la Rosa. Mga kapuso, 28 araw na lang, Pasko na at sunod-sunod na ang pagpapailaw sa mga naglalakihang Christmas tree sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Antipolo, hindi lang pagiging malikhain ng agaw pansin, kundi pati yung pagpapahalaga sa kalikasan. Saksi si Jamie Santos. 3, 2, 1! Sabay sa malamig na simoy ng hangin ang pagpapailaw sa higanteng eco-friendly Christmas tree sa Antipolo. 50 feet ang taas nito at pinalamutian ng 20,000 recycled plastic bottles. Ang dating basura naging nagliliwanag na bulaklak, baging at paru-paro. Sa ilalim ng Christmas tree, may surpresang naghihintay. Eco-friendly ang mga Christmas decoration na akma sa Yes to Green program ng Rizal. Isang kampanya para sa greening, cleaning at recycling. Pagpapakita na posible ang masaya at makahulugang Pasko habang inaalagaan ang kalikasan. Pinaningning din ang gabi ng pagtatanghal ni Asia's Limitless star, Julian San Jose. Kasabay naman ang malamig na simoy ng hangin ang pagpapailaw sa 100 feet Christmas tree sa The Mansion House sa Baguio. Makukulay na ilaw ang palibot ng official summer residence ng Pangulo. Kinaaliwan niya ng nasa 500 estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan na may early Christmas gifts pa. Nagpakitang gilas din ang banda ng Philippine Military Academy. Pinangunahan ni First Lady Liza Marcos ang pagdiriwang kasama ang ilang opisyal. Pinailawan na rin ang giant Christmas tree sa loob ng Camp John Hay. Little Drummer Boy ang tema ng Not So Little Christmas Tree na 80 talampakan ng taas. Saan man lumingon, kumukuti-kutitap sa plazang ito sa Gapan, Nueva Ecija na pinalibutan ng mga pamaskong palamuti. Pero ang pinakabida, ang pagpapailaw sa life-size Belen at higanteng Christmas tree. Dagdag feels pa ang Ferris wheel at napakahabang Christmas tunnel. Agaw pansin naman ang 20 feet parol na ito sa Santa Monica, Los Angeles, California, kung saan ginanap ang Paskong Pinoy Barkada Fiesta Series 2025. All the way from San Fernando, Pampanga pa ang parol na mahigit isang buwan daw binuo. Tuwang-tuwa hindi lang mga Pilipino kundi mga lokal doon sa ganda ng parol.
Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.